Natulo lang, amen. Nindot ta. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Oh Lord Jesus. Amen. Deep calls unto deep. Ang mga butang naa sa kinahilagman, makontak ra pud siya pinaagi sa atong kinahilagman. Ang butang sa tao, makontak nato pinaagi sa atong pangisip, sa natural nga ginsakpan. Pero ang butang sa Dios, makontak nato atong matugkad pinaagi ra pud sa atong espiritu. Ang tao mga igsoon, dunay tulo ka bahin. Dunay tay espiritu, dunay tay kalag, ug dunay tay lawas. Ang lawas mo ito i-contact nato sa physical nga ginsakpan. Ang atong kalag mo i-contact nato sa atong salabutan. Ang atong pagpanabot, atong pagbati, ang atong pagbuot. Pero ang atong espiritu mao ang atong gamiton aron sa pagtuntak sa mga butang sa Dios. Amen. Dahil ko na itong Ginoo. Isa na atong tigong karon. Wala ni realidad mga isuon kung dili ta manaa sa atong espiritu. Although dahil mga butang alisod sabton, pero kung muliso ta sa atong espiritu, kini ipasabot nato mga isuon. Tagaan tag espiritu sa kaalam o pagpanabot. Ingon ay karon Korinto 3:18 nga the Lord is the Spirit. Ang Ginoo espiritu. Sa mga epistola makita nato bisan pa sa iyang pagkatao, dili lang ang anak, dili lang si Jesus ang nagpakatao kundi ang tibuok tulo usang Dios nagpakatao mga ison kanang and the word became flesh. Ang pulong nahimong unod. Kanang unod diha mao si Jesus. Kanang anak dili lang si Jesus kundi ang tibuok tulo usa nga Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu nagpakatao nahimong si Ginoong Hesus nahimong pagkalawas sa tibuok tulo usa nga Dios. Sa ikaduhang Korinto 3:18 nahimong the Lord is the Spirit. Amen. Ang Ginoo nahimong espiritu. Amen. Manang sa atong morning revival karon, ang espiritu maoy namulong sa kaiglesiyahanan. Amen. Ingon ang bugna, uno Jes nga ingon si Juan nga, I was in the Spirit in the Lord's day. Na ako sa akong espiritu sa adlaw sa Ginoo. Amen. Karon adlaw sa Ginoo mga ison, amen? Amen. Kumusta man naabata sa atong espiritu? Amen. Walang ganina na itawag kita sa ngalan sa Ginoo. Aron manata sa atong espiritu. Si Juan mga igsoon na siya sa hustong posisyon. Nga nakita niya ang pananawon, gani nakahilak siya. Dayon kung naata sa posisyon, siguro posisyon naata sa Dunmar. Pero wala ta kadungdong sa hustong address aning meeting hall. Dili kita kadungog karon sa pulong sa Ginoo. Wala usa ka bahin nga naata sa hustong posisyon. Usa pod ka bahin nga naata sa hustong ginsakpang dapit. Amen. Amen. Ang hustong posisyon, amen. Asa namulong ang espiritu karon? Naa sa kaiglesiyanan. Amen. Subo palandungon ingon ang elders training mga ison dito sa Osamis nga ang Kristendom kanang ka-Kristyanuhan karon daghang mga grupo karon subo pa malandungon nga kini tinukod sa tao. Apan salamat sa payuli sa Ginoo. Amen. Nga dili ni apil atong dakong babaeng bigaon dito sa bukna mga ison. Ang payuli sa Ginoo tinukod gayud sa Dios. Amen. Marang kita ingon ang bukna kapitulo 2 sa morning revival of 3. The Spirit speaking to the churches. Amen. Ang espiritu namulong sa kaiglesiyanan. Amen. Mao na nakabutang diri the church in Don Marcelino. Amen. Ang Ginoo namulong dinhi nga dapit. Amen. Ang Ginoo namulong nato karon mga igsoon. Amen. Parang dili lang taman nga naata sa hustong posisyon dinhi, kundi manaa pud ta sa hustong ginsakpang dapit. Amen. Asa man ang hustong ginsakpang dapit? Ingon ang Juan 4:24. Ang Dios espiritu og ang magasimba kaniya magasimba sa espiritu o kamatuoran. Wala unsa kung aha nga dapit unsang lugar kundi kung asa ta magatigom aha ta magatapok kikinahanglan ang pag-exercise sa atong espiritu. Kaya ngayon ako na deep calls unto deep. Makuntak nato ang Diyos pinaagi sa atong espiritu. Mga butang alisod sabton, mga butang sa Diyos, mga bersikulo nga
na may uban siguro nga maglisod og basa, pero pinaagi siguro sa atong pagpaminaw sa pulong. Na may mga cellphone, pwede na ito i-record. Mato tag YouTube, na ay mga pagpangulong sa Ginoo. Mato tag Facebook, na ay pagpangulong sa Ginoo. Kung itong iliso ang atong tibok pagkatao sa Espiritu, masabta nato ang butang sa Dios. Mao ni magpasariyalidad sa mga kaning MR, black and white letters lang ni. Puti nga papel o itong nga tinta. Pero kung wala ang Espiritu, dili na ito ni masabtan, mga igsoon. Isa sa kong karon, kung wala ang Espiritu, dili na ito masabtan ang pagpamulong sa Diyos. Apan salamat sa Ginoo. Amen. Naata sa hustong posisyon o naata sa hustong ginsakpang dapit. Sa mga epistola, mga igsoon, si Kristo namulong, ganay isangyaw ni Pablo. Pagabot sa bagong sa book na kining dili matufgad nga Kristo. Amen. Kaning nagpadayag sa iyang kinabuhi, nahimo na siyang espiritu nga namulong, mga igsoon. Di ba si Kristo, si Hesus Kristo nagpalangsa sa cross, nahimo siyang espiritong taghatag og kinabuhi. Sa original intention sa Ginoo, gusto gid niya nga makabaton og mga tao, mga grupo sa mga tao nga magpadayag niya. Gani dunay tinguha sa iyang kasing-kasing nga kining grupo maoy mobildi ni Satanas. Kay si Satanas, Lucifer man to siya, arkanghel, dayon og ang Diyos ra pod mo patay niya, mo pildi niya. So unfair kayo kay si Satanas binuhat, nga ang Diyos di man binuhat, siya may nagbuhat ni Satanas. Gikinahanglan nga ang mo pildi ni Satanas, mao ra pod ang iyang binuhat. Binuhat versus binuhat. Dili pwede nga ang nagbuhat, mao ra pod mo pildi sa binuhat. Kunang sa tinguha gyud sa kasing-kasing sa Ginoo, gusto niya makabaton og mga tao nga iyang kapadayogan sa iyang kinabuhi una. Dayon kini nga mga tao maumulan niya. Dayon mahimong usa ka kahumpungan. Unsa man ni mga igsoon? Mao ang iglesia. Pero sa taas nga panahon sa epistola hantod sa book na kini nga iglesia. Naon sa mga igsoon na degraded. Daghang degradation after degradation. Munang ang Ginoo, unta ang iglesia ang gilauman. Gani na daghang degradation nato, daghang pagkabahin-bahin. Nawala na ang kanang pag-asa sa Ginoo. Ang paglaom sa Ginoo munang karon ang Ginoo mabasa mo sa bugna 2. Ang Efeso nawad-an sa unang gugma. Ang Smyrna, 7 churches ni. Ang Smyrna nag-antos. Ang Pergamo, naminyo na sa kalibutan. Kay dili man makaya. Kung sigihan o persecute, sigihan o lutos, munaghan man noon. Mamatay o pulo, makabotis mo 20, so di pa kaya. Unang, nag-ship na po. Nahimong iglesia sa Pergamos, naminyo sa kalibutan. Dayon, sa Thyatira, nahimong apostate church kanang Roman Catholic Church karon. Dayon nahimong Sardis, mga Protestant churches kay mga katong ka Martin Luther, dayon nahimong mga ka-Kristyanuhan karon. Dayon salamat dunay church in Philadelphia. Amen. Amen. Mao ni ang iglesia sa payuli sa Ginoo. Amen. Pero bisan pa nanay Philadelphia, nadaot lang gyapon. Amen. Dunay Laodicea. Amen. Maipod mga isod katong dunay Biblia, inyo ko ni subay-subayon kanang buok na kapitulo 2, dayon buok na kapitulo 3. Unsa gyud ang kanang history nato? Giunsa ta nga pahiyuli ta sa Ginoo. Kanay kusog ta mo gamit og logo nga we are the Lord's recovery. Amen. Muna nindot pod nga makasabot ani mga isod. Sa lakton, degradation after degradation muna karon ang Ginoo nanawag og mga mananaog. Kung mo basa mo mga isod sa history kanang yung Thyatira, bisan kanang Smyrna, grabe ang persecute. Pero wa man yung Ginoo nga panglayas dia. Ay nang tigom sa atong lokal. Dini, wala ba yung mga kaluyahon? Wala ba yung mga kanang pag-persecute, mga paglutos? Amen. Sa mga naapod kaluyahon na yung mga paglutos.
naay mga pag-BI-BI, naay mga kanang pag-indigay, doon ay mag-away. Pero mga igsoon, wala na ingon ang Ginoo nga ay na magtigom kay wala man, daghan magkurehon. Samok man, bahin-bahin man. Di na tamo apilog kanang mga meeting kay kapoy man, daghan mag problema. Wala mga igsoon. Amen. He who overcomes. Amen. Ingon ang Ginoo, kinsa tong makadaog? Kinsa ay makadaog mga igsoon, mahimong mga mananaog. Amen. Ang tibok kay iglesia karon daghan og kalayhon, daghan og problema. Daghan og pagabahin-bahin, muna ang Ginoo nanawag og mga mananaog. Makasusubo mga igsoon bisan daghan ta karon, pero gipamulong na gamay ray makadaog. Muna puslan man nga nabasa na ta mga igsoon, maligo na lang ta. Puslan man nga naa na ta dinhi karon, magampo kita sa Ginoo. Lord, bisan dili kay kong kabasa, dili kay tagsara ko makadungog sa imong pulong. Mag-ampo ta sa tong kasing-kasing Ginoo. Gusto ko mahimo mananaog. Amen. Nganong naaman ta dinhi karon? Nganong naghatag man tag panahon, pwede man ta trabaho. Pwede man ta mag sa atong balay na karon, pwede man ta magpahulay kay siyempre murag kapoy buta gapon. Pero nganong naaman ta karon? Kada Domingo gini, kapoy kayo sintag tigom-tigom. Naay tinguha sa tong kasing-kasing mga igsoon. Gusto ta mahimong mga mananaog. Amen. Amen. So, ang pagpangulong sa Ginoo sa iyong nga epistola, siya ang dili matugkad nga kadato ni Kristo. Pero karon siya gani espiritong naghatag og kinabuhi ra siya. Pag-abot sa Revelation, nahimo siya sevenfold intensified spirit. Amen. Pito kapilo nga gipakusgan sa espiritu. Nga naman, tungod ni sa pagkadaot sa iglesia mga igsoon. Aron pag-intensify sa iglesia nga nadaot. Amen mga igsoon? Amen. Aron paghimo nato nga mahimong mga mananaog mga igsoon. So, ang Ginoo gyud karon namulong siya sa mga kaiglesyaanan. Busa manaagid ta sa iglesia kun hain ta dapita. Kung taga Don Marcelino ka, dili ka mag-church life sa church in Don Marcelino. Kung taga Sulok ka, mag-church life ka sa church in Sulok. Kung naa ka sa Santa Maria, mag-church life ka diha sa church in Santa Maria. Kaya nga no diha mga igsoon, sa matag lungsod o syudad, doon na ray usa ka iglesia. Amen mga igsoon? Pero daghang nagsupak na to, daghang mukontra na to, pero mga igsoon mo barog kita ana nga prinsipyo. Kay mo na ang pag-amping na to diha sa pagkausa mga igsoon. Kay kung hain gani dunay pagkausa, dunay panalangin ang atong Ginoo. Ang atong igsoon bago lang namulong siya kalabot sa amo na pahimuslan sa elders training sa Osamis. Gidasig ta dito nga nagisgot man tag iglesia god, kay iglesyahanan. Bisan daghan ta mga igsoon, bisan sa daghang dapit doon na mga kaiglesyaanan, makita nato nga doon na ray usa ka lawas. Katong pagtipik na to kanina, nagpakita to, katong tinapay, nagpakita to nga doon na ray usa ka lawas mga igsoon. Ang atong pagtipik ato, nagpasabot nga bahin ta sa usa ka lawas. Amen mga igsoon? Dahil katong dugo, katong bino, nagdulagwa ito sa binilong dugo sa Ginoo. Diyan kita gipalit, gihugasan ta, pagparting na to ato, nahugasan na tong tibok pagkatao. Akong punto mga igsoon, makita na to nga doon na ray usa ka lawas. Matag usa to, bisan daghan ta apan usa ra ka lawas. Kung dili kay nato masabtan unsa ang lawas, tanawon lang nato ang atong lawas. Ang atong lawas mga igsoon daghan og bahin. Amen. Pero kung ato gyud kung i-physical nga matag-usa to bahin sa lawas, siguro dili kayo kaigo ang atong lawas, pero ang sulod ay atong lawas duna pa ni mga selula, mga cells mga igsoon. So napay mga gagmayng bahin sulod sa atong lawas. Na dili na to makita. Matag-usa to bahin sa usa ka lawas. Mo nang wala gyud usa natong gitugutan nga ingon ang Epeso 1:22 o 23 nga gipasakop
sa Ginoo ato kong lawas o matag usa o bahin sa usa ka lawas. Dayon sa unang Korinto 12:17, we are members individually. So wala gyud usa nato gikunugutan nga magbimbro. Nga naman mga igsoon, matag usa to membro ra sa lawas ni Kristo. Unang dili pwede mag-pastor-pastor ri, dili pwede mag-leader ri kay matag usa na to membro ra sa lawas ni Kristo. Bahin sa lawas ni Kristo. Kung makita na nimo nga bahin ra ka, amen? Kung kaila ka nga bahin ka sa lawas, unsa na iwato nimo? We need to care for the body. At imanon ang lawas, honor the body, respetuhon ang matag bahin sa lawas, og mubuhat og labing maayong butang alang sa lawas mga igsoon. Amen. So, salamat sa Ginoo. Nga gipakita ko din ni mga igsoon nga ang pagpangulong sa espiritu mao po dai ang pagpatuhop sa tanang kanato ni Kristo. Matag karon og unya sa atong pagpahimulos, sa atong pagpadayon sa iglesia, sa atong panagkatigo, atong yung tinungaon nga doon nagyoy pagpamulong sa espiritu. Kay kanada nga pagpamulong maoy pagpatuhop sa iyang kaugalingon dinhi nato. Ingon ang Juan 3:30 nga I must decrease and Christ must increase. Kita daw mukunhod. Pero si Kristo mudako dinhi nato. Pero basin mga igsoon na bali. Sa pila ka tuig na tong panagkatigo, sa pila ka tuig na tong pagpahimulo sa Ginoo, base ang atong kaugalingon mo ni dako. Si Kristo mo ni kunhod. Ato daw i-check ang atong kahimtang. Manamin tawa. Ini ako ba nga sa amin mga tanong sa pila naman, unsa naman kadako nga Kristo nga napatuhok sa atong kaugalingon. Unsa naman kadako nga elemento sa Dios nga napaambit sa atong kaugalingon. Kaya kana dayong elementuha, kana nga pagpangulong sa Dios, mao na maghimo natong proper materials for God's building. Amen. Mahimo na tong gustong materials alang sa pagtukod sa Dios. Pwede man na may mga materials karon nga pwede materials gyapon pero substandard. Kana bitaw mamalit kag bakal ang standard gina 20 gina kataas pero wato kadto sa China usahay di nakaabot 19 media substandard na ang kabaga imbes 3 mo nang 2 substandard. Kita mga igsoon, bahin ta sa lawas si Kristo sa usa ka bahin kita ang mo contribute ta para sa pagtukod sa lawas si Kristo. Sa laing bahin po kita mo itukod. Kanang pinaagi diay sa pagpangulong sa espiritu diha sa iyang pulong mahimo tang hustong mga materyales alang sa pagtukod sa Dios. Walang dili ginato palapyo ng adlaw. Nga dili ta kadungog sa pagpangulong sa espiritu. Siguro sa mga kabalo mo nagbasa ta, pero daghang nag-morning revival nga wala na revive. Daghang nagbasa sa Biblia nga gibutang ra sa hunahuna. Amen mga igsoon, ang pagbasa nato kinahanglan sa may nampuong espiritu. Amen mga igsoon, aron ang pagbasa nato doon nagyoy pag-infuse, doon ay pagpatuhok sa espiritu din nato mga igsoon. Salamat sa Ginoo. So, aron mahimo ta ang gusto mga materyales, gikinahanglan ang ato pagpaminaw sa espiritu. Dayon dili ko ta makapaminaw sa espiritu. Tingon din nga kung ang atong mga igdulungog dili wala na buksan nga igdulungog mga igsoon. So kinahanglan ang atong igdulungog mahimong mabinuksan aron makadungog ta sa tingog sa Dios. Sa daang tugon mga igsoon sa Jeremias, ang ulipon aron kanunay makadungog sa tingog sa iyang agalon ato ilansang din. Si Dorpos. O sa ilansang sa diha sa portahan. Aron kanunay inig tawag sa iyang agalon, Alje. Dali ra makadungog ang iyang
ulipon sa iyang agalon. Men, mga isod, kumusta man ang atong igulumong? Naukupahan ba sa atong panginahanglan? Or naukupahan sa mga butang sa Diyos? Naukupahan ba sa atong pangandoy? Naukupahan ba sa atong mga hinigugma? Ingon ra ba ang Mateo nga ang nahigugma siyang amahan, inahan, pila na to kapuhan, anak, sa iyang katigayunan, asawa, Tak minusawa. dili tapos na po. Musta man atong kasing-kasing mga igsoon, ato na operahan. O kung sa kinsa may gihigugma nato. Nahimo bang ang Ginoo una sa tanang butang? Or ang parcel mo'y una sa tanang butang? Mas buntag pa, nanawag na sa tongalan kay nanay nanawag kay nanay delivery. Parcel. Parcel. Kuya po niya dapit to kay abi na ko bukid na di nakaabot ang parcel pero abot pa rin yapon kay katong sugida tanay nag-deliver parcel. So bisan di din naabot yapon ang parcel mga ison. Kumusta man ang atong mga idolong? Na-circumcisionan na ba? Kato daw mga dili na mati nga idolong abot usaon ni pag-circumcision sa daang tugon. Pero katong ulipon nga aron kadunay siya makadungog sa tingog siya nga galon. Ilansang diya sa doorpost, diya sa pultahan. So ang application na nakaron dili naman nga ilansang gyud. Kundi kanunay lang nato buksan ang atong espiritu mga igsoon. Amen. Busy mata, daghang tagibuhat. Labing minus, di kita malimot mo tawag sa ngalan sa Ginoo. Dayon mo gahintag ikong panahon sa pagpahimulos sa pulong sa Ginoo. Batay ang word nga pahimulos. Dili lang mo basa mga igsoon, kundi magpahimulos ka sa imong gibasa. Ay butang nga nindot kayo, imong balik-balikon, imong iampo basa. Gani, ingon si Brother Lee, imong praktisan daw ng istorya ng iro. Kung walay tao yung makita, praktisan mo share sa imong gibasa. Aron sa ingon niya nga paagi, ikaw mausa sa pulong, ug ang pulong mausa din ang imo. Inig ato ba inig abot na to yung Domingo. Daghan kitang ikaistorya mga ison. Dili mingaw ang atong panagkatigom. Dili dunagyoy rich exhibition of this wonderful Christ. Amen. Dayon, pakita ko din yung mga ison nga kaning susi ni David ba? Gapon, gimension ni Brother Ili nga ang atong Ginoo dito si Jesus, dito ra man siya natao sa Jerusalem. Dayon, gingon ang buhat ng introducing nga walay laing kaluwasan gawas anay ngalan Jesus. So kung wala siya na proseso ba, wala siya nahimong espiritong tagatawag kinabuhi, dili ta kadawat og kaluwasan o dili ta moadto dito sa Jerusalem, dili ta moadto sa dapit niya kay naraman ditong kaluwasan. Pero salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang susi ni David, susi sa balay sa Dios. Nga diin susi sa gingarian naa ni Kristo mga igsoon. Gibuksan na niya ang kaluwasan, gibuksan niya ang gingarian kundi kung dunay tawo nga motuo niya mahimong bahin sa iyang gingarian. Unang sa elders training mga igsoon gidasig kita nga musangyaw. Ingon si Brad Lucio dito daw sa Quezon Bukidnon. Dunay igsoon dito nga hilantan Brad kaliturahon ba o dili kasangyaw. So, mga young people, kumusta man ta? Mga igsoon nga idara na. Mga brothers, kumusta man? Ang atong kasing-kasing nakapahulay ra ba kung ang tuig 2026 Mayo na pero napit pila lang ka bulan matapos sa po 2026. Pila man ka kalag atong nadala diha sa Ginoo karon tuiga. So, mahasol ang tata sa atong kasing-kasing. Amen. Dayon, og doon na po yung mga isuon nga bagong nga nakadanga. Ako na itong pabukatan po ingon ni Brad Gena.
Nga kinahanglan po ito humitingan mga igsoon. Diya sa humiting, dili mo na ito ditsunog. Brad, inanig yun. Dili ato siyang paimnon sa tubig nga walay sambot. Ang bata mga igsoon, dili kina pwede pakanon o humay. Dili na pwede dito pakanon o pan. Kinahanglan gina paimnon sa gatas mga igsoon. Aron matimanan dayon. Kita po nga karaan na kinahanglan dunay small group meeting. Siguro sa mga dugay na mga igsoon nakadungog mo nga ang Taiwan, piting daghana tungod na sa ilang gagmay panagatigom sa gagmay nga grupo. Mga nanguna nga mga igsoon atog yung mga ayo tagkaalam sa Ginoo unsaon nato ang mga igsoon nga grupo-grupohon dili kay mabahin-bahin kun dili magrupo-grupo sila pinaagi sa pagtuon sa kamatuoran, pagpaambit sa kamatuoran, aron po ma-carry out ng God-ordained way kanang BNPB. Sa manang BNPB mga ison, kanang bigiting, manang pagsangyaw, nourishing, manang pagatiman sa mga bagong magtotoo, perfecting, manang itong pagpaambit sa kamatuoran, pagtudlo na sa kamatuoran, dahil building, manang na maka-propesiya na sila sa tigong. Manang mga ison, ay mong kaasa, nga kanang mga bagong naluwas, musiri na sa tigom, dili para. No power. Kanang mga nanguna nga mga ison, Brad, kita nga mga nanguna, ato gi silang dalon diya sa gagmay nga mga grupo or sa home meeting or sa small group meeting aron matudloan sila sa mga kamaturan. Ingon si Brother Lee mga ison nga ang kaning inani daw nga group, inani daw nga panagatigom, 20% lang ni siya. Maayo man, inani nga tigom, madasig ta, makadungog ta, mga pagpamulong sa mga ison. Pero katong makuha nila, gamay lang nga porsyento para sa pagtukod. Ang dako dahil kahimuan sa iglesia, bisan sa pagpadaghan sa mga ison, kanang small group meeting. Diya sa small group meeting, mga ison, ang mga ison, pwede makapangutana, pwede na makatudlo nila. Dili, di maulaw mo ka mangutana, maulaw mo ka patasin kamot. Diya sa small group meeting, makapangutana ta nila. Makapangutana po sila nato, o doon po tayo katubag, makatubag po ta nila, o doon na kayo mga ison nga, kabalo sa tubag sa pangutana, pwede po makatubag. So sa ina nga paagi, ang iglesia mudako, ang mga ang attendance sa mga ison mudaghan, o bisan pa ang atong halad mga ison. Ang pinaka ingon si Brother Dennis dito, nga ang pinaka maayong matudlo ta sa ikanapulog mga halad di sa gagmay nga grupo. Kaya maka-share ta sa atong experience, makatudlo ta unsa ang mga prinsipyo. Amen. Munang mga nanguna nga mga ison, madasi kita pag-usap. Kanay si Brad Cesar, niadto man yung training. Unsaon na to, ang mga ison, madala sa gagmay nga mga grupo, aron maka-alagad ta sa daghang kamaturan o makatudlo ta mga prinsipyo mga ison. Amen. Amen. No. Dahil sa Amen. Amen. Dahil sa katapusan, diya sa nadaot nga degraded recovered church, si Kristo, pakisalo na ito. They'll die with the overcomers. Sabi siya online. Magsalog kaon. Makigsalo, kaon na ito mga ison. Mukaon uban sa mga mananaw. So, taliwala sa atong mga problema karon, ang sulay sa iglesia, pagabayin-bayin. Nagil tayo pag-ampo sa itong sulod na Ginoo. Gusto gyud ko mahimo mga bahin sa mga mananaw. So, duha ka orasan mga ison ang atong gibantayan.
Kung mubalik ang Ginoo nga wala pa ta nitubo sa kinabuhi, wa ta nagtagad sa pag-alagad sa Ginoo. Naluwas ko ta, pero wa tayo basa-basa Biblia. Wa tayo palit-palit og imar. Wala tayo apil-apil ng mga tigo. Inigbalik sa Ginoo yung pasta. Ano man? Kaya duwa naman. Mananaog o dili mananaog. Di na tayo question sa katong lilaw kalayo. Ikaduha mga igsoon. Karon, di na kayo magtagad sa panagkatigo. Di tayo muhalad. Di tayo palit imar. Di tayo matong apil mga tigo. Unya o maabot si Mr. Kamakayo. Dahil wala pa tayo nitubo sa kinabuhi, impasta. Muna, karon mga igsoon, nga doon pa tayo ginanawa. Karon mga igsoon nga, nadunggan pa nato ang pagpamulong sa Espiritu. Pagpamulong sa atong Ginoo. Karon ang adlaw, nga doon na tayo bagong pagkadasig pag-usap. Naikon ang Ginoo! Manang karon nadungtong ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Gusto gid niya nga mahimot ang bahin sa mga mananaw. Ano ni mga igsoon nga although sa seven churches, church in Philadelphia, church sa Mayuli sa Ginoo. Pero doon lang ako yung pagkadaot. Nahimo church in Laodicea. Ang Laodicea, nagtuo sila, dato pa sila, pero apiki na din. Ang Laodicea, nagpakita o lukewarmness, pagkadagaan. Init-init, bugnaw-bugnaw. Kita pa daw sa atong pagkakristohanon, dili kay magsilbi o dagaang ta. Kanang Ginoo gamay, kalibutan gamay, kay iluwa ta sa Ginoo. Kung lukewarm ta, init-init, bugnaw-bugnaw, bugnaw, init, kalibutan gamay, Ginoo gamay, dili masilbi. Kung nakakas kalibutan, pinunaan na sa kalibutan. Kung nakakas Ginoo, pinunaan na Ginoo. Aron, dili na mahimong Laodicea mga igsoon. Ang Laodicea, ingon diri nga alaot tungod kay kanang proud sila sa ilang kaugalingon, kay doon na sila daghang kahibalo, pero doktrina na di. Sa realidad, wala na sila pagkadato ni Kristo. Ikaduha, miserable sila mga igsoon, hubo, nabutaan, puno sa kaulawon, naa sa kangit-ngit. Dayon, nawalan sila sa espiritu, nawalan sila sa spiritual reality of God's economy. Dayon, nawalan sila sa espiritualong pagkakita. Dayon, natuo sila nga ang ilang mga daan nga pagpayulos, daan nga nabalaan, okay pa. Pero sa tinulanay, sa realidad, wala na mga igsoon. Sa atong kahimtang, basig, tarpulin ra, basig, kanang sa ngalan lang kay Kristohano lang ta sa ngalan. Nata sa payuli sa Ginoo sa ngalan. Ningon ta nga dato kayo payuli sa Ginoo. Pero unsa gid ka dato? Unsa ginawa nato? Daghan og bersikulo, daghan og mga ang atong mga isuon nag-compile na og daghang mga libro. Ningon ta nga dato payuli sa Ginoo. Pero unsa gid ka dato? Unsa man na nato? Unsa man nato na ambitan sa daghang panahon, daghang tuig. Unsa may naungol din nato? Muna dili nato palapyo na panahon mga igsoon nga mulabay lang ang kawang. Siguro maglisod tag basa, maglisod tag adto, pero mga igsoon doon na cellphone nato karon. Amen. Basta mulisod nato sa espiritu na mga pagpangulong diya sa YouTube, diya sa Facebook. Makadungog ta sa pagpangulong sa Ginoo. Amen. Ayun, kanang last mga igsoon, kani bang Shibna sa Isaiah 22, ano nila nga, according to Isaiah 22, Shibna was fired and replaced by Eliakim as the steward over the king's house. Kaya yung Shibna mga igsoon, nagpakita na sa atong filosofiya, atong mga balaod, atong relihiyon. Kaya ingon si Darby nga kaning Shibna nagpakita ni nga sa dili tinuod nga Kristo. Dayon sa kanito, katong wala pa tayo nakayuli, dili kita mga tinuod.
Pero salamat sa Ginoo nga natarihan ni Kristo, napulihan na ni Kristo mga iso direkto, mga sinda pero karon napulihan na ta sa tinuod nga Eliakim nga mao si Kristo mga iso. Dahil si Kristo ang atong tinuod nga Eliakim mupuli na to. Amen. Ingon nga si Kristo nga realidad sa pamatigayon sa Dios. Nay, salamat sa Ginoo nga ay kaduha sa may murag patindog pa